Alam naman nga po ninyo mga idol na kapag natalo pa ang Minnesota sa Game 4 ng West Finals, tuluyan na nga silang mawawalis ng Dallas Mavericks sa kanilang serye at malalaglag sa playoffs. Kaya maituturing nga ito bilang do or die game para sa kanila. Ngunit kung sakali man nga pong maipanalo nila ang next game, ma-extend pa ang serye sa Game 5 kung saan babalik nga sila sa kanilang home court na Target Center. At yan nga ang balak gawin ng kanilang superstar na si Anthony Edwards, kung saan balak nga nitong magkaroon ng mindset na one game at a time hanggang sa makagawa sila ng history bilang unang team na nakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 0-3. Naniniwala nga siya na hindi pa nila nailalabas ang tunay na potensyal at kapag nagawa nila ito, sigurado nga po na mapupuwersa nila sa Game 7 ang kanilang serye. Ayon rin naman sa naging pahayag ni Coach Chris Finch, mayroon para naman silang mataas na tsansang mabaliktad ang sitwasyon, gayong may ilang mga game plan pa nga silang hindi na ipapakita at kapag naging epektibo ito, pwede nga pong makapasok sila sa NBA Finals. Samantala, katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo dahil nga sa injury ni Dereck Lively II sa kanyang leeg, mapipilitan nga ito na hindi maglaro sa napakahalagang Game 4. Kaya wala nga pong ibang pagpipilian ngayon ang Dallas Mavericks kundi maging available na at posibleng pansamantalang pumalit sa kanya ang ilan sa kanilang mga role player. At sa kabutihang palad, meron rin naman nga silang isang magandang balita at maaari nilang magamit bilang pamalit, at eto nga ay si Maxi Kleber na inaasahang magbabalik na sa kanilang lineup matapos siyang mawala ng ilang linggo dahil sa injury sa balikat. Sa ngayon, nakalista na ito at in-upgrade na bilang questionable, meaning titingnan muna nga nila ang magiging kalagayan nito bago magsimula ang Game 4. Bali, si Kleber nga po mga idol ay isa rin namang big man na maaari nilang gamitin bilang kapalitan ni Daniel Gafford sa front court. At ang maganda pa nga dito, meron nga itong dissenting shooting sa 3-point line na mapapakinabangan ng Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, na ibalita ko na nga po sa inyo, matapos nga ang kampanya ng Golden State Warriors, malaki ang tsansang umalis na sa kanilang team si Chris Paul, since meron na lamang nga itong nananatiling $30.8 million na non-guaranteed contract. Meaning, pwede nga itong tanggihan ng Warriors upang sa ganon magkaroon sila ng mas malaking cap space. At kapag nangyari yan, magiging isa na ngang ganap na unrestricted free agent si Chris Paul, kung saan pwede nga siyang pumirma ng kontrata sa ibang team. At base nga sa inalabas na balita ni Mark Stein, isa nga sa mga naibalitang team na willing kumuha sa kanya ay ang kanyang dating team na Los Angeles Clippers. Nangangailangan rin naman nga sila ng isa pang superstar na posibleng ipalit kay Westbrook na inaasahang aalis na rin sa kanila. At kung sakali man nga pong makuha ng Clippers si Chris Paul, gagamitin nga nila ito bilang kanilang 6th man kasama sina James Harden, Paul George at si Kawhi Leonard. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA playoffs. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.